Okay, so magandang hapon po sa inyo at nasa linya na po natin ang aking paborito mula sa PhilHealth, ang Vice President ng PhilHealth ng OWP, si Vice President Greg Rolyoda. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Fe, at sa iyong masugid na taga-subaybay. Okay. So, sir, kamusta na po? Kamusta na po kayo, sir? Ito, mabuti at handang-handang maglingkod sa lahat ng ating miyembro sa National Health Insurance Program dito man sa Pilipinas at sa ibang bansa. So, sir, meron mga nabago ngayon sa Overseas Workers Program ng PhilHealth? Actually, meron kami magandang balita para sa ating mga members at saka dependents ng ating mga miyembro ng Overseas Workers Program dahil makakamit na nila ang mas epektibo at mas malawak na outpatient benefit package kumpara nung ito ay minamanage pa ng OWA. Okay. So ano po kaibahan ito yung sa outpatient natin? Pwede na ngayon ng mga outpatient? Actually, yung mga outpatient na sinasabi natin dito ay yung ibinibigay dati noon ng isang pribadong ospital na hindi naman masyadong nagagamit ng ating mga miyembro kasi ito ay limitado lamang sa mga piling-piling na 17 ospital noon na accredited ng OWA. So sa ngayon, ang outpatient benefit package na sinasabi natin dito ngayon ay kasama na dito yung mga laboratory exams nila ay ito ay gagampanan na ito ng lahat ng tertiary hospitals almost ng Department of Health. So ito ay mas malawak kasi ito ay nangangahulugan ng mga ito ay 44 hospitals compared noon sa 17 hospital. At ito ay umpisa pa lamang at kung maganda ang magiging serbisyo, palawakin natin hanggang sa lahat ng mga probinsya. Yan. So magandang balita yan para sa ating mga kabayan OFW. So sir, aside from this yung mga outpatient, at ito ay nilagay ko rin sa aking dyaryo, isa Ay, salamat good news na ito, opo. So sir, dahil tayo ngayon ay global na nakikinig ang lahat, ang buong mundo sa atin. So, aside from this, ano ba yung mga good news natin ngayon? Dahil 2008 na sa susunod, ilang buwan na lang, no? May mga pamasko ba tayo sa ating mga kababayan OFW? Mabuti naman at nabanggit mo na yung 2008. Ayon sa ating mga pinag-usapan noon na early months of this year, ito ay nakagawa na kami ngayon ng mga pag-aaral na baka sa susunod na taon ay pwede na tayo mag-e-registration at hindi na kailangan na ito ay dito lang sa Pilipinas, kundi pwede na nilang ipadala ito sa mga internet. At ito ay katatapos na namin na repaso yung aming guidelines para doon naman sa ating mga accredited collective agents abroad. So, lahat ng ito ay magandang panimula na pwede na natin pamasko dahil ito ay kagad naman na magseservisyo mga ito sa susunod na taon. Ano itong e-registration? Through email na lang? Parang gano'n, electronic? Parang gano'n na, electronic na siya. So, yun ay aming nakikipag-tie up at ang gusto nga namin itong OWA, POEA at PhilHealth ay isang database na lang, hindi na kami dapat nagkakanya-kanya para mas matipid para sa gobyerno at mas madali para sa isang OFW. Isang database lang aming tinitignan, hindi na kami magkakaiba-iba. O sana isang diretso na yan, ano? Itong 2007 ay matapos na yan, ano sir? Actually, nag-umpisa na kaming nagkaroon ng dialogo at maganda naman ang pagtanggap ng ating mga partner agencies at ang mangunguna later on dito ay ang POEA. So para doon na dire-diretso na, no? So pag nag-e-registration, yung pagbayad nila, paano yun, sir? Ganun na rin. Isasama na rin natin na e-payment na rin siya. Kasi sa ngayon, may mga facility na tayo na ina-accept because of the e-commerce. Meron na tayong mga kagaya ng electronic filing ng DIR. Meron na yan. So, susundan na natin lahat yan. At ito ay parang hindi na masyadong mahirapan ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Pahabol ko lamang pala, may mga ilan kami inirefer sa inyo na thank you very much daw po, sir.
Kasi yung iba, sir, alam niyo ba na paso na pala yung kanilang PhilHealth, hindi nila alam. Kaya nga, yan ang magandang dapat palagi nating i-remind ang ating mga kababayan na pakitingin-tingin lang palagi ang inyong mga membership kasi maraming nakakalimot. Alam mo, kahapon, tinignan ko yung aming database pero pinapa-verify ko ulit kasi lumabas sa report ko na nakita kahapon, out of the 1.2 registered na OFW, ang lumalabas lang sa unang pasada kahapon ay almost kalahating milyon lang yung aktibo. So, ibig sabihin, maraming expired ang kanilang mga membership. So, maganda pong paalala yan sa ating mga kababayan. Mabuti nandyan kayo, Fe, at kasama namin kayo para ipabalita na dapat palagi nilang tinitingnan ang kanilang membership. Alam niyo, itong huli lang to, kailan lang ito, at buti, bigla ko kayo natawagan at sinabi niyo nga, tawag ka doon kay Emma. So, thanks naman kay Emma, no? Kasi, ito dadali na siya sa ospital, hindi niya alam na meron pala siya rito. At tinanong ko siya, o meron pang bilet, meron kapag ito, wala siyang kaalam-alam. Tapos napag-alaman nga natin na paso na yung kanyang PhilHealth. At sabi ko nga, magtanong nga tinanong kita kaagad, sir. Opo. At bilib naman ako niya, bilis mo nag-response. Basta yung mga miyembro natin dapat express yan kasi alam mo ang mga miyembro pag nangangailangan talagang dapat express. Kaya well, ayun, nagamit niya na, sir, at nagbayad na nga siya. Hindi niya kasi alam na meron pala siyang PhilHealth. Isipin mo. So, sa inyo, BP Greg, ay congratulations and kahit pa paano ay nakakatulong kayo sa ating mga babayang OFWs. Pero, meron kaming mga ilan na mga natanggap sa email namin dito sa Kakampi, sir. Itong may mga ilang OFWs na nagre-reklamo at nagtatanong kung meron kasi mga ilan na sa PhilHealth na nakaparticular, alam ko, nabasa niyo rin siguro. Tinatanong nga nila saan pa napupunta yung aming pera kasi ata yung iba hindi naman nila talaga nagagamit. So, saan ba nila daw napupunta? Yung mga tanong na gano'n. Yung mga iba po na hindi nakakagamit, magpasalamat po kayo at hindi kayo nagkakasakit. At ibig sabihin nito, because it's a social insurance, tumutulong po tayo sa isa't isa. Yung mga may kaya, tinutulungan niya yung mga mahihirap at yung mga may sakit ay tinutulungan ng mga malalakas o malulusog. So, ganun po yung social insurance. Hindi ibig sabihin na yung pera ninyo ay napupunta sa iba. Rather, ito po ay nakapool na pera natin at tayo ay ginagamit natin yan kung sino yung mga nangangailangan. Pero ipapaalala ko po na ang pera po natin ay we have a healthy financial status at pagdating naman po ng edad na 60 at kayo ay nakapagbayad na ng 120 monthly contribution, for life naman po ang membership mo kasama ang mga kwalipikadong member. Yan. So, yun isang magandang balita natin, ano. Pero, sir, ibig lang sana sabihin, kung hindi sila nakaabot doon sa ilang buwan, sir? 120 monthly contribution. 120 monthly contribution. So, hindi sila mapapasama doon sa ano? Yung hindi nila pagpapasama, madidelay lang mapapasama sila. So, habang hindi pa nila nakompleto yung 120 monthly contribution, ay dapat pagpatuloy nila kung sila ay hindi na OFW, pwede sila magpatuloy na miyembro ng National Health Insurance Program para dito sa aming individually paying program na sila ay magbabayad ng 300 pesos every quarter. Okay. O dili kaya mag-ipon lang sila ng 3 pesos and 35 centavos per day at sa tatlong buwan o isang quarter sila dapat ay magbayad ng 300. Sila ay automatic and continuously avail of PhilHealth. Okay. So, may nabalitaan kami, sir, yung revamp dyan sa inyong ano. Akala ko hindi mo na itatanong, Pe. Actually, kasi medyo